Fully booked na ang karamihan ng mga bus na biyaheng Bicol hanggang bisperas ng bagong taon. Dagdag problema pa ang delayed na biyahe dahil sa sirang kalsada. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, gaano na karami ang mga pasaherong mag-uuwian sa probinsya ngayong Pasko? Cheryl, 5 araw bago ang Pasko, libo-libo na nga mga pasahero ang dumagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. As of 6 p.m., tinatayang nasa 146,000 na yung mga pasahero na nandito ngayon. Maaga pa lang, nandito na ang OFW na si Lenley mula Taiwan kahit gabi pa ang biyahe niya pa Albay, Bicol. Excited siya dahil matapos ang 10 taon, ngayon lang siya ulit makakapagpasko sa Pinas. Naiyak pa nga siya sa tuwa dahil susurpresahin niya raw ang pamilya niya roon. Excited. Bakit po? Bakit? Kasi sa 10 years ko po na OFW, kumbaga hindi namin ma-experience yung Pasko na kasama yung pamilya. Minsan nagpapasko kayo na nasa trabaho. Kahit nag-celebrate kayo na oras na dapat kasama niyo yung pamilya niya instead na nasa ibang bansa kayo nagtatrabaho para sa kanila. So after 10 years, nag-decide ako na umuwi ng Pasko na hindi nila alam. Oo, so surprise. So surprise ko po sila. Halos fully booked na ang mga air-conditioned na bus na biyaheng pa Bicol. Si Marian nahirapan ng kumuha ng tiket panaga. Hindi naman daw niya kakayanin ng init sa ordinary bus. Problema pa ang nasa higit 8 oras na delayed na mga biyahe pa Bicol. Matinding traffic kasi ang madaraanan nila lalo na sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Kung dati raw na 10 oras ang biyahe, ngayon daw ay lampas 20 oras na ito. Bumigay kasi ang bahagi ng kalsada roon dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Lahat po ng schedule namin delay. 7 hours. Priority namin yung mga advance booking, ma'am. Ayon sa PITX, posibleng pumalo ng 200,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw hanggang Lunes. Hanggang January 6 naman, posibleng umabot daw ng 3 milyon ang pasahero sa PITX. Mas mainam daw na mag-advance booking at mag-message sa official Facebook page ng PITX para malaman kung anong bus company ang kailangan nilang kontakin. Nauna nang nagbigay ang LTFRB ng mahigit 700 special permit para sa mga PUB para sa mga inaasahang dagsa ng pasahero ngayong Pasko. Cheryl, abiso lang sa mga pasahero, mas mainam nga na mag-advance booking na lang muna kaysa mag-walk-in dahil asahan niya na mas mahaba yung pila o aantayin nila. At paalala natin sa mga pasahero, pinagbabawal yung mga matatalim na objects at pati nga yung mga flammable. Katulad nga ng mga paputok, i-confiscate yan. At doon naman sa mga magdadala ng kanilang fur babies, pwede naman, basta nga lang yung size ay small to medium at dapat naka-diaper ito at nasa loob ng kanilang kulungan. Cheryl. Faith, ano raw yung solusyon ng mga bus company na biyaheng Bicol? May iba pa raw bang pwedeng daanan na maiiwasan itong Andaya Highway? Yes, Cheryl, tinanong nga natin yung mga bus company, kasi as of the moment, yung kanila mga 6 a.m. na nandito na dapat sa PITX, ngayon, pasado alas 6 ay wala pa rin dito, so more than 12 hours na. At sabi nga nila, kung may alternate route ba, meron sana sa Daet. Pero ang problema, nagkaroon daw ng landslide 2 weeks ago. So ang nangyari, hindi rin lamang yan pwedeng daanan. So for the safety na lamang ng lahat, ay doon na nga sila sa Andaya Highway dumaan. At yun nga, ang ginagawa nila, ini-explain na lamang nila, pinapaliwanag nila doon sa mga pasahero na ganun katagal talaga ang kanilang aantayin. Cheryl. Kumusta naman ang sitwasyon ng mga pasahero dyan sa PTEX? Marami naman bang makakainan dyan ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan nilang bus?
Yes, Cheryl, sa ngayon nga ay mahigpit yung seguridad dito sa PITX, no? Meron ditong desk dito sa PNP at K9 Dogs din na talaga namang ine-inspeksyon yung kanilang mga gamit dito, no? At dun sa mga makakainan, abay marami ditong choices, no? Name it, Japanese food, Filipino food, at kung ano man yung mga kanilang kakainan, pwede dito, marami dito. At parang dun sa mga magdadala rin ng kanilang pasalubong, meron din mga mabibilhan ng pasalubong dito. Cheryl. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.